Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. During dinner. Nito lang April 15, ibinahagi ni Regine ang kakaibang nangyari sa kanila habang naghahapunan sila ng mga kaibigan niya. Habang nasa kusina nga daw sila ay may nakita silang gumagalaw mula sa lababo. Kaya nilapitan nila ito habang nagve-video para hulihin kung sino ang may gawa nito. Noong una, akala pa nila may nantitrip lang sa kanila. Ngunit mali ang akala nila. Sa video, makikita mo ang spongha na nakapatong sa kahoy malapit sa lababo na lulundag-lundag na tila meron itong sariling buhay. Akala nga ng magkakaibigan ay may nantitrip lang sa kanila ngunit nang lapitan nila ang sponge, bigla na lang itong tumigil sa paggalaw. Bago nga daw sila makapag-video ay nakita pa nilang dumudulas ang spongha pakanan hanggang sa makikita mong pwesto nito sa video. Nang kuhanin ng isa sa mga kaibigan niya ang sponge, wala ka din namang makikitang nakatali dito. Gate niya, hindi daw talaga nila inaasahan na mangyayari yun, kaya ganun na lang din ang pagtataka ng mga magkakaibigan. So, ito po yung lababo namin. Then, ito yung sponge na gumalaw-galaw talaga ng gabi. Yan, dito kasi yan nakalagay. Nung time na yun. Tapos, yan, gumanyan-ganyan siya. Okay lang naman kung gumanyan-ganyan. Baka kasi may hayop lang or something. Kaso gumanto-ganto siya, be. Yan. Tapos, bigla siyang gumanyan. Ang ganyan na. Tapos, nagstay siya dito. Tapos yan. So, yan. Tinignan namin yung ilalim. Naka-ano talaga yan. Naka-semento. Tapos ito, kahit nakaangat yun na very, very light, wala yung siwang. Ay, may siwang, pero wala siyang ng hangin. Kusina, hindi ko na kusina namin. Ayun na, wala siyang susuotan kasi nakaano na talaga siya sa lupa. Kung hindi AI, insekto, hayop o tao ang may gawa ng paggalaw ng sponge, maaari kayang supernatural being ang may gawa nito? Ikaw na ang magpasya. Stressed out. Sa videong ito ni Brenna, ang sabi niya kapag nai-stress o di kaya ay nagpapanik siya ay lumalabas siya sa pool nila para makapagpahinga ng mabuti. Natutulungan siya nito na makapag-relax at ikalma ang sarili. Ngunit habang andun siya, pansinin ang mga kakaibang mga pangyayari. Napansin mo ba ang dalawang events na nangyari? Ang una, habang nakatayo siya at ang aso niya malapit sa pool ay bigla na lang gumalaw ang floater bed papunta sa kanya. Dahan-dahan itong pumunta sa tapat niya at kusa na lang din itong huminto sa mismong harap niya. Ang sabi niya, wala namang hangin ng mga oras na yon at hindi din nakabukas ang pool pump nila. Kung hangin nga ang nagpapagalaw dito, sana ay makikita mo din ang isa pang puting floater na tinangay na din ng hangin patungo sa kanya. Pero ang katakataka dito, tanging ang mas malaking floater bed lang ang gumalaw noon. Ang pangalawa ay ang kakaibang fluctuation ng ilaw na nasa itaas niya. Makikita mo na isa-isang namamatay ang ilaw sa gawing ulunan niya. At nang namatay ang ilaw na mismong nasa tapat niya,
ay ang bigla namang paggalaw ng floater sa pool. Matapos noon ay isa-isa muli itong nagliwanag at nang magkailaw na lahat ng bumbilya, nag-glow pa ito ng mas malakas. Ayon kay Brenna, walang feature ang ilaw nila para gawin to. Tanging on or off lang ang kaya nitong gawin. Wala nga din daw itong control para maidim ang ilaw. Kung ikukumpara, halos maihahawig nga ito sa fiction series na Stranger Things kung saan nagpa-fluctuate ang ilaw kapag may papalapit na presence ng Demogorgon. Kung ganoon, pwede din ba nating sabihin na meron ding paranormal presence malapit sa kanya kaya nag-behave ang ilaw ng ganon at ang paggalaw ng salbabida papunta sa kanya? Hindi man natin masasagot sa ngayon, pero antabayan na natin ang iba pang misteryo sa bahay ni Brenna. Snow footprints. Isang kakaibang kaganapan ang nakuna ng CCTV ni Mike sa backyard nila nito lang Enero. Hindi siya naghahanap ng fame o clout sa social media at sa page niya. Tatatlo lang ang videong ini-upload niya. Sa una ay makikita mo ang linear print ng maliliit na hayop sa snow. Pero maya-maya pa, ito ang nangyari. Out of nowhere, bigla na lang may nabuong mga footprints sa snow coming from left to right. Pero ang nakakapagtaka dito, nabuo ang mga ito nang wala kang makikitang kahit ano na naglakad doon. Hindi hayop at hindi din tao. At kung ano man ang may gawa nito ay iisipin mong invisible being ang may kagagawa nito. Bukod doon, pinuntahan ni Mike ang mga nabuong prints pero hindi pa din niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Sabi ng mga viewers niya ay hair o rabbit prints lang ang mga ito. Pero ang sabi niya 8 pulgada ang footprint kaya imposibleng rabbit lang ito. Pero ano sa tingin nyo? Posible bang may mabuong footprints tulad nito kahit wala namang nakitang naglalakad sa snow nang lumabas ang mga ito? Ito ba ay gawa ng multo o cryptid? O maaari din kayang ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na ang magpasya. Midnight in Santa Cruz. Naglalakad si Marvin ng saktong alas 12 ng gabi sa Santa Cruz Perillo pauwi matapos niyang mag-cover sa kanilang trabaho. Sa simula pa lang ay uneasy na ang kanyang pakiramdam kaya inilabas niya ang cellphone para mag-video. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng tahimik na bakanting daan, isang hindi maipaliwanag na bagay ang nangyari. ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes cómo se ve Santa Cruz Porrillo a las 12 de la noche. Comentarles que ahorita vengo yo de una cobertura de un trabajo y quería mostrarles acá un video de cómo se ve Santa Cruz en la noche. Escucho algo ahí feo. Un caballo escucho por aquí. Un caballo. Escuchan. Aquí lo escucho ahora. Aquí asustan en Santa Cruz. Aquí asustan en Santa Cruz, abuela, ya me voy mejor para la otra. Pues señores, que asustan en Santa Cruz, asustan en Santa Cruz. No salgan. Pues cuida. Oigan, que asustan. Oigan los chuchos. Habang naglalakad siya, ipinapakita niya ang nakakatakot na kalsada na kailangan niyang lakarin kapag uuwi siya galing trabaho. Sa una ay kalmado pa siya,
Ngunit hindi nagtagal. May narinig siyang hoofbeat sa likod niya. Ito ay ang tunog ng tumatakbong kabayo. Ngunit sa paglingon niya sa likod niya, wala naman siyang nakita. Escucho algo ahí feo. Binalikan pa niya at sinilip ang kanto pero wala pa din siyang nakita. Muli niyang narinig ang hoof sound sa daan. Ngunit nang lingunin niya to, bigo niyang nakita ang pinanggagalingan ng ingay. Sa ikatlong pagkakataon, maririnig mong muli ang tunog ng tumatakbong kabayo, pati ang pag-squeal nito at kasabay nun ay naging alerto na din ang mga aso sa paligid. Sa pag-alulong ng mga aso ay napatakbo na lang siya sa takot, realizing na ang nararanasan niya ng gabing yun ay tila hindi pangkaraniwan. Is the street of Santa Cruz really haunted? Sa huli, isang babala na lang ang naibigay niya sa makakapanood ng video. In Santa Cruz, do not go out, especially at night. Astral projection. Nasa short vacation trip si Tay with her boyfriend sa Hotel Marmonte sa Santa Barbara. Ang sabi niya nung unang gabing andon sila sa hotel. Habang natutulog siya ay nagising na lang siya dahil may narinig siyang nagsasalita malapit sa tenga niya. Matapos nun ay narinig niya ang boyfriend niya na pumasok sa kwarto nila, thinking na may kausap lang ang boyfriend niya sa phone. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya magising, isang malaking kababalaghan na pala ang nangyari. So I'm staying at the Hotel Marmonte in Santa Barbara, and my boyfriend and I had really weird experiences last night. And I'm gonna try to speed run this, but basically mine was kind of weird. His was really weird. So mine was basically that I was in a dead sleep, and I woke up because I heard someone talking, and it sounded like they were either right by my ear or on speakerphone somewhere near my head. And then I heard my boyfriend come back in the room, like the door closed. And I was like, oh, okay, he's on a phone call. And I chose to disregard it and fall back asleep. So this morning I mentioned it, and he's like, no, I didn't take any phone calls last night. Like, I don't know. But I did leave the room to go down to the lobby, so you probably heard me come back. And I said, why'd you go to the lobby? He goes, because I was really freaked out, and I wanted to know if anyone's had a similar experience to me. I said, what happened? And he proceeds to tell me how all night he was having this really vivid dream where he was floating above his body, watching himself and me sleep. Just a full out-of-body experience. And no matter where he tried to go in the room while he was having this out-of-body experience, he kept getting dragged to one particular point in the room. And that point was the foot of the bed right in front of me, just watching us. He couldn't go anywhere else. If he tried to, he just got pulled back. And then suddenly he got yanked out of this really deep sleep because the lights in the room were flickering on and off. And that really freaked him out. So he turned off the lights, but he felt so unsettled that he decided to take a picture. And I'll put up the picture at the very end, but it's this really weird, unsettling, shadowy figure. So take a look and tell me what you think, because I have to sleep here one more night and I don't want to cry myself to sleep. Habang natutulog nga daw ang boyfriend niya ay nagkaroon ito ng out-of-body experience. In his out-of-body state, hindi nga daw siya makapunta sa ibang bahagi ng kwarto dahil lagi siyang nahahatak pabalik sa paanan ng kama nila. As if merong ibang puwersa ang at play sa na-experience niya. Matapos nun ay nagising ang boyfriend niya sa matindi nitong bangungot dahil naririnig niya ang switch ng ilaw sa kwarto na nagbubukas-sara. Dahil sa kakaibang panaginip niya ay pinicturean niya ang paanan ng kama nila at dito lumabas ang shadow person na nakamasid sa kanila. Ang lalong nakakapanindig balahibo dito ay yun ang mismong lugar kung saan siya hinatak ng hindi niya maipaliwanag na puwersa during his out-of-body experience. Kung ganun, is that shadow figure actually a demon projecting his vision sa boyfriend niya? Or is there a much darker reason? Maaari kayang kagagawan ng shadow figure na yon ang pagkakaroon ng out-of-body experience ng boyfriend niya para angkinin ang katawan nito? This is one of the case na sobrang hirap ipaliwanag.
Pero may nakapagsabi sa akin na kung ang tao ay may kakayanan na mag-astral projection, ang katawan mo ay at risk na pasukan ng ibang kaluluwa o elemento. Mabuti na lang at nagising ang boyfriend niya dahil kung hindi, baka may masama nang nangyari sa kanila. Pero what do you think? Ikaw na ang magpasya. Sleep Stream. Ang videong mapapanood ninyo ay galing sa channel ni Roxy. Siya ay paranormal enthusiast at naniniwala siya na ang bahay niya ay active sa mga espiritong nananahan doon. Isang beses sa kanyang 3-hour sleep live stream, habang natutulog siya, ito ang nangyari. Favorite, like a donut for just $1, a bagel for $2, or a hot breakfast sandwich for $3. So get more for less. Only at your neighborhood Tim Hortons. Ang buong video ay 3 hours long, ngunit sa kahabaan nito, makikita mo ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang closet door. Hindi lang isang closet door pero dalawa. Ang talagang special sa video na ito ay hindi lang isang biglaang paggalaw ang nangyari, kung hindi gradual small movements in a span of long hours, making the live stream more compelling. Makikita mo pa nga ang aso niya na nagiging alerto sa bawat paggalaw ng closet door niya. Ang katakataka pa, hindi lang ito nakatingin sa closet niya. Para nga itong may nakikita sa gawing doorway nila. Matapos na huminto sa paggalaw ang kanyang closet door, maririnig mo naman ang parang paggalaw ng metal chain at ang kusang pagbukas ng TV sa kwarto niya. Ito ba yung actual haunting sa bahay niya na nakunan during one of her live stream? Totoo nga kayang paranormal events to caught on cam o maaaring clever hoax lang? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.